63 ang kabilang sa ikatlong batch ng CSO Academy ang matagumpay na nakapagtapos. Isinagawa ang seremonya sa Chardonnay by Astoria noong 6 ng Mayo. Kabilang sa mga dumalo si Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, ilang mga konsehal sa lungsod, DILG o Department of Interior and Local Government Pasig Head Visitacion Martinez at ng CSO Academy Director Coach Paul Senogat. Ibinahagi ni Soto ang kahalagahan ng papel at partisipasyon ng CSO sa paggogobyerno. Idinagdag naman ni Jaworski ang importansya ng pagkakaroon ng boses mula sa pribadong sektor, kaugnay sa pamamalakad sa lungsod. Hindi po sapat na meron tayong champions of good governance. Importante din po na meron tayong fire from below. Yan po ang ating mga civil society organizations. Very crucial ang inyong papel para sa pagpapakilala ng pagbabago at sa pag-sustain ng mga reforma na nasimulan na po natin. Yung mga gusto po natin mangyari dito sa ating lungsod, again, hindi po dapat nakasentro sa isang tao. Pero ang totoo po niyan, kung hindi po sa suporta ng civil society, hindi po sa suporta ng mamamayan, ay after 3 years, after 6 years, mawawala rin po lahat yan. Pero pag nandyan po ang mga civil society organizations natin, nagmamasid, nagbabantay, ayan pong ginagawa natin sa PCCA. Habang tumataas ang kapasidad natin sa mga susunod na panahon, bukod sa painting natin, yung mga nasimulang na maganda, ay may hirapan na i-reverse po yun. Halimbawa, paglilinis ng ating pamahalaan, hindi tayo nakadepende na sa susunod na mga term, hindi tayo nakadepende na kung maayos ba yung mayor o hindi, kung kurap ba yung mayor, hindi. Kahit sino pang maupo dyan, basta't nandyan kayo, may hirapan na po yung mga kurap. Kayo po yung magbabantay, kayo po yung pagsisiguro na paganda ng paganda, paunlad ng paunlad. At ganoon din po, pagdating sa participatory budgeting, nisiguro natin na lahat ng sektor ay kasama, walang nakakaligtaan, senior man yan, person with disability, lahat ng iba't ibang sektor na makasama po. Sino bang mag-isiguro niyan? Again, na hindi po dapat yung mga politik. Nandyan na po kayo. Ako naman po ay buong tiwala na gagampanan ninyo ang inyong mga katungkulan bilang civil society dahil kung hindi po kasi kayo seryoso sa gawain ng CSO, ay hindi kayo seryoso sa pakikilahok sa gawain ng ating pamahalaan, ay siguro hindi na po kayo nag-abala na mag-enroll sa ating Pasig City CSO Academy. Hindi naman din madali sa lahat ng mga nag-enroll at nakapagtapos. It's very important that the private sectors is given a voice in governance. This is what true democracy is all about. How can you now have effective governance kung hindi nyo po pakikinggan ang private sector na dapat natin paglingkuran? Paano natin malalaman kung anong mga prioridad na dapat natin ibaba sa grassroots kung hindi po natin pinakikinggan ang mga taong nangangailangan? Yung ginagawa ninyo ngayon, kayo ay nag-aambag bilang mga volunteers. Ba't kayo nagbo-volunteer na maging kasama sa CSO, dagdag sa trabaho, dagdag sa sakit ng ulo, wala naman kayong sweldo? Siguro dito tayo nagkakaroon ng pagkasama-sama dahil isa lang rason, mahal natin ang ating lungsod ng Pasig. I would like to again congratulate po each and every one of you for dedicating your time, your effort, and of course, increasing your knowledge about what government is supposed to do and your role and rights as private individuals representing your different civil society organizations. Malayo po mararating ng ating lungsod. Malayo na ang ating narating kung saan po tayo nanggaling. Pero mas malayo pa ang mararating natin basta tayo magsama-sama sa isang pangarap na pwede mangyari na magkaroon tayo ng isang malinis at tapat na naglilingkod na pamahalaan sa ating gobyerno. Nabatid mula sa Executive Director ng Praxis at CSO Academy Coach, mas pinaigting nila ang kurso at ginawang kalidad ang maituturo sa mga leaders. Ito ay pangatlong batch na natin, no? But this time, meron tayong 2 courses na ino-offer. Yung tinatawag natin na CSO 101, Introduction to CSO Movement, at yung ating Advanced Leadership Training Course, yan yung ating CSO 201. Meron tayong 63 na gumraduate coming from the Class 101 at 201. No? Ito ay mga CSO leaders coming from different sectors. Ito ay isang comprehensive kasi na training course na dinaanan ng ating mga CSO leaders. No? Kaya tumagal ng halos sa 5 buwan, binalance natin na hindi siya ganun kahirap, hindi rin siya ganun kadali, no? Kasi gusto natin na maging seryoso yung ating mga CSO fellows na pumapasok sa CSO Academy, no? Ginawa natin itong akma, no, and responsive
sa kakayahan ng ating mga CSOs. At the same time, sinigurado natin yung quality ng ating mga learning modules at yung mga exercises nila, maging yung mga researches nila, no? At napatunayan naman natin yon na nag-level up yung ating mga CSO leaders, no? Kung makikita nyo kanina, meron silang mga community-led research, no? And out of those community-led research ay nakabuo sila ng mga program prototype nila na maaaring masustain, no, sa community level. Sa CSO 101, no, in a nutshell, tumututok ito doon sa tinatawag naming pakikipagkapwa, no? Na at the end of the day, dapat yung mga fellows natin ay lumaya mula sa kanyang sarili, no? Yung iwan ng sariling interes, iwan ng sariling interes ng sektor, kundi ay tignan ano ba ang maitutulong ng sektor ko sa pangkalahatan, no, sa buong PAS. Lalo't higit sa mga nangangailangan natin na mga kababayan. Bubuksan na natin this time yung CSO 301. Ito ay para sa mga gustong maging facilitators, at yung CSO 401. No, excited tayo dito kasi inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mga kauna-unahang mga CSO lecturers by next training year. Meron na tayong mga CSO lecturers. So ito yung mga lecturers na coming from the civil society organization. Ngayon kasi ang mga lecturers natin ay mula sa Rizal Technological University, Political Science Department. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga pillars, no, sa RTU, DILG Pasig, lokal na pamahalaan ng Pasig, at sa pamantasan lungsod ng Pasig, no, dahil hindi ito magiging posible kung walang suporta nila. Kino-congratulate natin yung mga nag-graduate. Pero nawa, hindi ito magtapos sa ganitong klaseng selebrasyon kasi ito ay culminating lang ng lahat ng mga ginawa natin. Nawa ay magkaroon ito ng kabuluhan sa pamamagitan ng mga mabubuting at makabuluhan na programa sa komunidad. Maituturing na tagumpay matapos ang 5 buwan ng pagdalo sa klase ayon sa mga nagtapos. Hinikayat din nila ang iba pang miyembro ng iba't ibang organisasyon na subukang pumasok sa CSO Academy. I enrolled PCCA because I believe in the power of youth and how people can always transform its life. I just want to invite everyone to enroll to CSO, and you should have an organization, and if you don't have, maybe on the latter part of this program, maybe you can make your own organization and or attend different organizations as well. We have 4 Sundays. After our schooling, we had to make a research paper. Pasig City CSO Academy had built my knowledge and research, innovation, and engagement with fellow professionals to coach Senogat and to the pillars of the PCCA or the Pasig City CSO Academy. I am beyond grateful. Hindi ko masasabi kung paano ko thankful to all Pasigueños, especially the Pasigueño youth. I encourage you to apply. Nung nag-enroll po ako, nakita ko na ang gandang opportunity para sa mga CSO leaders. Yung course at saka tinuturo ng Pasig City CSO Academy po. Tips ko po para dun sa mga gustong mag-enroll po para sa CSO Academy, visit nyo po yung page ng Pasig City CSO Academy. Mayroon po doong link kung saan po pwede kayong mag-enroll at mag-apply po. And open to all. Wala pong pinipiling edad, wala pong pinipiling relihiyon, at wala pong pinipiling profesyon. Lahat po ay welcome pong sumali, gaya po ng mga nakasama ko ngayong taon, ng mga nagtapos. Halo-halo po, very diverse and everyone is welcome. Para rin po siyang nasa eskwelahan dahil magsisimula po kayo sa mga introduction ng mga leadership. Ano po ba yung ibig sabihin ng leadership at paano po ito ina-apply? And hindi lang din po yun, mag-implement po kayo ng project. So hindi lang po ito parang nag-aaral ka sa eskwelahan. Ito po ay merong execution mismo sa community. Sana po magpatuloy ang programa at mas maraming matulungan, ma-empower ng mga leaders ng Pasig City. Malaking tulong po ito para po makapit po natin yung sinasabi nating pakikipagkapwa at participative governance. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.